Mga kaibigan, handa na ba kayong makilala ang isang kaluluwang hindi matahimik sa isang marangyang hotel sa Makati? Isang kwentong magdadala sa atin sa isang masayang nakaraan na biglang nagdilim at naging bangungot. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, isang malamig na presensya ang nagmamasid, naghihintay. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng pagmumulto ni Isabela? Samahan ninyo ako at alamin natin ang mga pangyayaring magpapakilabot hanggang sa ating mga kaluluwa dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa gitna ng luntiang hardin ng isang marangyang hotel sa Makati, naglalakad si Isabela patungo sa altar kung saan naghihintay si Gabriel. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigan at pamilya at ang hangin ay puno ng musika mula sa lokal na choir na umaawit ng mga tradisyonal na Paskong kanta. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi lamang dahil sa mga ilaw na pumapalibot sa kanila, kundi dahil sa labis na kaligayahan sa piling ng kanyang mapapangasawa. Sa kanilang bagong tahanan, abala si Isabela at Gabriel sa pag-aayos ng isang silid na magiging kwarto ng kanilang magiging anak. Pinag-uusapan nila ang mga kulay at disenyo na sumasalamin sa kanilang modernong panlasa habang nagtatawanan at nagpaplano para sa kinabukasan. Ang kanilang pagmamahalan ay tila nagbibigay kulay sa bawat sulok ng kwartong iyon. Isang gabi, habang masayang ipinagdiriwang nila ang kanilang unang Pasko bilang mag-asawa, bigla na lang napahawak si Isabela sa kanyang tiyan at bumagsak sa sahig. Agad siyang inalalayan ni Gabriel at walang pag-aatubiling tinawagan ang kanilang mga kaibigang sina Sofia at Marco para humingi ng tulong. Sa loob ng kanilang silid, pawis na pawis at hirap sa paghinga si Isabela. Pinipilit ni Dr. Reyes na gamutin siya gamit ang mga kagamitang medikal na dala-dala niya, habang sa labas ng silid ay nananalangin si Gabriel kasama ang mga kaibigan. Ang bawat segundo ay tila oras sa kanilang paghihintay sa kaligtasan ni Isabela at ng kanilang anak. Habang lumalalim ang gabi, ang kaluluwa ni Isabela ay lumulutang sa mga sulok ng tahanan. Minamasdan ang mga larawan nilang mag-asawa at ang natutulog nilang anak. Ang bahay ay tahimik ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid, tanda ng kanyang hindi matahimik na espiritu. Nakikita ni Isabela kung paano niyakap ni Gabriel ang kanilang anak na si Lucas. Binabasa ang mga kwentong bayan ng Pilipinas bilang pampatulog. Ang mga luha ni Gabriel ay tahimik na pumapatak sa mga pahina ng libro, tanda ng kanyang walang kapantay na pagluluksa. Sa kusina, abala si Gabriel sa pagluluto ng sinigang para kay Lucas nang biglang bumukas ang mga cabinet at naglaglaga ng mga gamit. Hindi niya ito pinansin, inaakalang bunga lamang ito ng kanyang pagod at lungkot. Ngunit sa kanyang hindi pagpansin, may isang hindi maipaliwanag na pangyayari na nagaganap sa kanilang tahanan. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tahanan kung saan ang multo ni Isabela ay patuloy na nagmamasid? Mag-ingat dahil ang susunod na kabanata ay magdadala sa atin sa mas malalim na misteryo ng kanilang nakakakilabot na kwento. Sa isang malamig na gabi, hinaharap ni Lucas ang matinding pagsubok ng kanyang kalusugan. Nakahiga siya sa kanyang kama, nagpapawis at umuungol sa sakit. Sa tabi niya si Isabela, na ngayon ay isang multo, ay hindi malaman ang gagawin. Walang kakayahang hawakan o alagaan ang kanyang anak, nakatayo lang siya roon nag-aalala at walang magawa. Habang naglalakad si Gabriel sa pasilyo papunta sa kwarto ng kanyang anak, parang may mga bulong at hagulgol na nagmumula sa kung saan. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makitang ibang tao. Ang mga tunog ay nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa, ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nanggagaling. Sa kusina, naghahanda si Gabriel ng gamot para kay Lucas nang biglang magsara ang mga bintana at pinto. Kumurap-kurap ang mga ilaw at ang hangin ay tila nagdala ng ibang lamig,
Si Gabriel kahit takot ay nagpakatatag para sa kanyang anak. Kailangan niyang maging matatag para kay Lucas kahit na ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Isang gabi nagising si Gabriel sa malakas na ingay. Tumayo siya at nakita ang mga larawan sa dingding na nagkalat sa sahig at ang mga laruan ni Lucas na parang may sariling buhay at gumagalaw mag-isa. Sa isang sulok, ang kaluluwa ni Isabela ay umiiyak. Hindi matanggap ang nangyayari sa kanilang tahanan. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng takot sa puso ni Gabriel, ngunit kailangan niyang maging matibay. Sa paglipas ng mga araw, ang bahay ay nagmukhang luma at inabandona. Isa-isang umalis ang mga tauhan at si Gabriel ay naiwang mag-isa. Umiinom siya ng lambanog habang nakatitig sa lumang retrato nila ni Isabela. Ang kalungkutan ay bumabalot sa kanya at ang alaala ng masasayang araw ay tila isang panaginip na lang. Isang gabi, habang umuulan, tumayo si Gabriel sa balkonahe. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Kinakausap ang kanyang sarili, tila may hinahanap na hindi niya mahanap. Ang kanyang puso ay puno ng pangungulila at ang kanyang isip ay naguguluhan. Sa kanyang opisina, nag-iwan si Gabriel ng isang liham na puno ng pagmamahal at pangungulila para kay Isabela at Lucas. Matapos ito, kumuha siya ng lubid at inihanda ang kanyang sarili sa kanyang huling desisyon. Ang kaluluwa ni Isabela lumitaw sa tabi niya, nagmamakawa at umiiyak, ngunit huli na ang lahat. Tuluyan nang nawalan ng hininga si Gabriel at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang pag-iisa ni Isabela ay nagiging mas mabigat sa bawat sandaling lumilipas. Ano kaya ang mangyayari sa kanyang kaluluwa ngayong siya na lang ang natitira? Ang susunod na yugto ay magbubunyag ng mas nakakakilabot na mga pangyayari. Sa isang tahimik at malamig na gabi ng undas, ang mga kalsada ng sementeryo ay naging liwanag sa dami ng kandila at mga bulaklak na inialay ng mga taong nagluluksa. Sa gitna ng mga nagdadalamhating puso, si Isabela ay nakatagpo ng ibang mga kaluluwa na naglalakad-lakad, nagkukuwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraang buhay. "Kamusta ang buhay mo noon?" tanong ng isang matandang kaluluwa. Puno ng pagmamahal at saya, malungkot na tugon ni Isabela, habang ang mga alaala ng kanyang masasayang araw ay muling bumalik sa kanyang isipan. Sa kanyang paglalakbay, dinala siya ng kanyang mga hakbang sa isang lumang simbahan sa Makati. Tahimik siyang pumwesto sa isang sulok at nakinig sa mga dasal ng mga deboto. Umaasa siyang mayroong makakaramdam o makakakita sa kanya, ngunit tila walang sino man ang may kakayahang makaramdam ng kanyang presensya. "Pakinggan niyo ako," bulong ni Isabela sa hangin. Ngunit ang tanging tugon ay ang dagundong ng mga dasal na parabang hindi siya umiiral. Isang gabi, habang naglalakad si Isabela sa kahabaan ng Ayala Avenue, may nakita siyang mga batang naglalaro ng patintero sa kalsada. Saglit siyang sumaya sa pagmasid sa kanilang kasiyahan. Nang magtangka siyang lumapit, bigla na lang naglaho ang mga bata na parang bula. Naiwan siyang nag-iisa, nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang puso ay puno ng pangungulila. Habang ang mga kaluluwa ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, si Isabela ay nanatiling nakakulong sa kanyang alamat. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa paglipas ng panahon? Sa isang modernong cafe sa Makati, kung saan ang mga tao ay abala sa pag-scroll sa kanilang mga gadgets, si Isabela ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Tinitingnan niya ang pagbabago ng panahon at teknolohiya, isang mundo na kanyang kilala ngunit hindi na niya maaaring maging bahagi. Ang bilis ng pagbabago, bulong niya sa sarili, habang ang mga tao sa paligid ay patuloy sa kanilang pagtatype at pagtawa, hindi alintana ang kaluluwang nagmamasid sa kanila. Sa loob ng isang mall na puno ng sigla at ingay,
Si Isabela ay naglalakad kasama ang mga anino. Umaasa siyang sa pagdaan ng panahon, ang kanyang kwento ay mawawala na sa isipan ng mga tao at ang kanyang alamat ay tuluyan ng makakalimutan. Sana'y dumating ang araw na iyon, panalangin niya habang naglalakad sa gitna ng mga taong abala sa kanilang pamimili at pagkukwentuhan. Sa pagdating ng bagong taon, ang langit ng Makati ay napuno ng liwanag mula sa mga paputok na sumasabog. Si Isabela, nakatayo sa bubungan ng kanilang dating tahanan, ay tinitingnan ang mga ilaw na parang mga bituin sa kalangitan. Sana'y dumating na ang araw na makapagpahinga na ako, dasal niya, habang ang mga kulay ng paputok ay sumasalamin sa kanyang malungkot na mga mata. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Isabela habang patuloy siyang naglalakbay sa mundong hindi na niya maaring maging bahagi? Sa huli natutunan natin na kahit gaano pa kaganda ang buhay, may mga pangyayaring hindi inaasahan na maaaring magdulot ng walang katapusang lungkot at pangungulila. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka sa susunod na kwento, ikaw na ang bida. Hanggang sa muli, mga ka-Creepy.